based on my observation kasi, first is that, nag-soundbite si Kapunan ng scam, which is unethical actually, no? Alam mo, kung nasa court kami, pagalitan kami, baka ma-contempt kami niyan sa regular courts, no? But Attorney Kapunan knew na hindi yun mangyayari because impeachment proceedings ang nangyayari. And it involves to court the public opinion. So nag-soundbite siya, nag-last word siya ng scam. Akala niya magkakaroon ng effect sa mind ng lahat ng mga tao favorable to them. In fact, mas lalong lumala po. Now, because when you make those sarcasm remarks, tapos yung mga rhetorics na ganyan, hindi po yan acceptable sa mga nakikinig, especially doon sa mga nag-support kay BP Inday Sara. Now, after the trial, she made a remark about that fact na isauli niyang pera at mag-apologize, mag-accounting at wag nang tumakbo sa 2028. Yung last part, no, as I analyze, yung statement nila is a sign of frustration. Kasi na-feel talaga nila na tagilid talaga ang bangka. Why? Because you would not say that na idlatag mo na ang talagang point pala ng pagpapile ninyo ng kaso niyan is to remove a political enemy who is ahead this coming 2028. Di ba? Kasi sinabi niya, huwag ka nang tumakbo sa 2028. Yung term na huwag kang tumakbo sa 2028, yun pala talaga ang purpose nila na hindi makatakbo si Pipi Inday Sara. Not because of accountability, not because gusto niyang i-impeach ang impeachable official because of this misuse, para pala hindi siya makatakbo sa 2028. Alam mo, kung tingnan mo na yung konting body language at saka yung mga salita nila, pag i-analyze mo yun psychologically, na nababasa mo yung ano talaga ang kanilang nasa isip at ano lang ang focus nila. Kasama na ba dyan yung, "Hoy, don't answer"? Kasama actually, na dyan, attorney. Bawal yan, no? Kung ang regular court, the judges yan, refrain from doing that, counsel. You cannot do that, no? Actually, meron kaming CPR, yung Code of Professional Responsibility, yung CPRA namin. Hindi talaga kami pwedeng gumawa ng ganyan, no? But understandably, 48 years in practice, tanda na rin ito si Kapunan. Kumbaga, made na rin, diba? But she knew that it is an impeachment proceeding and the senator judge will not contempt her. So, kaya, she uses those words, no? But as compared naman kay Atty. Poa, na masyadong finesse, at saka very gentleman, and intelligent for that matter, hindi niya pinapatulan. Which, ang nangyayari tuloy is that nagbubumirang lahat ng pinagagawa ni Atty. Kapunan. Parang binubuli niya ang court, binubuli niya ang respondent counsel, at binuburi niya ang proceedings. Wala siyang respeto doon. So, ang tingin ng mga tao tuloy, naiinis tuloy sa kanya at pati sa prosecution. Tsaka yung inaangguluhan nila na sa mahabang panahon na may maling ginawa ang presidente, ginawa nila ng issue, ginawa nila ng gimmick, ginawa nilang propaganda, yung si Mary Grace Piatos. Ito ba'y natuldukan sa nakalipas na impeachment trial, attorney? Weird, bro, kasi napansin natin, Marno, 70,000 lang pala. Akala ko ang daming Mary Grace Piatos, yun lang pala, no? 70,000. And in fact, hindi naman na-prove talaga nila, no, na yung si Mary Grace Piatos is totoong tao, hindi. But the truth is, may pirma siya, di totoong tao siya. Now, when confronted with that issue, kung bakit na-investigate mo ba si Mary Grace Piatos, sabi ni Attorney Wamil is that ang nangyari po kasi is that hindi na namin na verify kasi meron mang pirma tsaka wala naman nakalagay na alias. But yun pala, meron palang provisions to the joint circular na pwede pala siyang magtanong at mag-investigate. But he did not, no? There is a loose there in the interjection na sinabi niya yun, no? And gubaga, yung senator judge na nagtanong, medyo tinambyo ka agad, no? Kasi sinabi nga niya, meron nga provision na magtanong, pero hindi niya tinanong. So, Mary Grace Piatos, na-establish na naman na patulungan tuloy din ni Senator Judge Lacson. As I said, sabi niya, kailangan talaga ng alias. I've been an PNP chief and I knew what's happening. We cannot state the name of the person. So, hindi natuldukan si Mary Grace Piatos. In fact, Mary Grace Piatos is known as really as an alias, and natanong pa nga ni Lacson, may clearance ka ba to determine that sealed vote? Na kumbaga, yung meron kaming vote para sa confidential informants na doon talagang tunay na pangalan. So,
meron ka ba clearance to open that? Wala po. Kaya pala wala kang clearance. Yan ang problema sa circular na yan. Dapat ayun na. Binanata na naman ni Lacson. So, what I'm trying to say is may defective talaga ang circular. Now, kung that is the basis na pagka yung sa audit process, yung joint circular, which the Senate, one of the senator judge who is bihasa sa paggamit ng confidential and intelligence funds found out that it's defective. So, lahat po ng proceedings na nangyari dyan, defective. So bakit pa natin ipapatuloy itong trial na ito sa Article 1 impeachment? Isingit na rin natin yung AR, no? Yung acknowledgement receipt na yun din yung Yes. ipinalulutang nila na mali talaga yung paggamit ng AR. Parang narinig din natin na doon na alangan naman mag-issue ang BIR doon sa mga informant. Halimbawa, rebelde, meron kang espiya doon, mag-release sila ng OR at makita doon, bubuwisin nila yun. Attorney, ano take niyo po dyan? That's true, no? Actually, ang hinahabol na rin, kung pagdating sa purchase of information, no problem. I think hindi nila tinitira yun, no? And pagdating po sa reward, wala naman silang problema. Basta lang daw i-comply yung mga ibang requirements, yung causal link. Nung tinanong naman siya, paano mo i-determine ang causal link? Hindi naman masagot ni Attorney Wamil. Sabi naman ni Lacson, yan ang sinasabi ko. Kasi nga, ang kaya nyo, wala kang clearance wala ka. So parang inibig sabihin, ito palang lahat ng bagay na ito, bro. Kapag lahat ito, lahat na ito ng mga papel, pwede pala nilang talagang tingnan kung ginamit talaga ang pera doon for the purpose intended na nakalagay sa ARs, no? If they have this authority to conduct physical audit. So, pwede man silang pumasok, ipatawag nila yun. Siguro mag-close door sila doon sa agency and then i-open yon. Pero wala Kasi I understand, pag confidential intelligence firms, as stated by Lacson, meron talaga silang listahan niya ng mga confidential informants at saka yung mga sensitive informations which can be seen by the COA kung gusto pabuksan, kung may clearance ka at kung nakalagay sa joint circular. Wala kasi So, having said that, hindi talaga ma-prove ang misuse. Ang ginagamit niya yung presumption na meron daw misuse kapag hindi ka makapagbigay. Pero tama naman yung sinabi mo, hindi pa naman final ang notice of disallowance. Kasi, as I remember, yung opening statement ni Attorney Sison, may motion for reconsideration pa daw sila na hindi pa yata na-resolve. And even if it will be denied, they can still go to the Supreme Court under Rule 65 via a petition for certiorari for grave abuse of discretion. But, gidepensahan naman ni Wamil, no? Yan ang problema when you try to defend your post, maybe because pinoprotektahan mo yung narrative na inutos sa'yo, na protektahan mo. Nagalit tuloy si Chis Escudero, sabi niya, di ba, ayun na naman ikaw, kanina ka pa. Ito ba, kapag na-file ba, pending pa rin yan, paano kung mag-issue ng TRO sa Supreme Court? I-enforce din yan? Hindi po, yun lang. Galit pa si Chis Escudero. Yun po ba? Actually, ang testimony ni Attorney Wamil was really obliterated, no? Nagkaroon ng final nails in the coffin through the interjection of several judges, no, during the time of their interpellation. Mm-mm. And dahil hindi pa nga final, hindi pa executory, kumbaga dito malinaw talaga na nagkaroon ng selective justice ba? Kasi Klaro. sa dinami-dami ng mga ahensya at sa dinami-dami, actually sa kapakanan ng ating mga kababayan, accessible po yung mga reports ng Yes. COA na ako kasi pag masyadong marami kasing attorney, doon ako sa pinakalast Sa pinakalast kasi nandun yung mga recommendation, mga puna nila. Yes. Ang dami, halos lahat siguro, kung hindi lahat, halos lahat yung meron talaga silang so ibig sabihin ba masama na, at kung may mga pagkakamali ba dito, automatic pagkakamali ang kasi kung halimbawa may notice of disallowance o problema doon sa pera ng Office of the President, may kasalanan na diretso agad kung ganyan yung tsuri na ating susundin po, attorney. Yes. Alam mo, sa confidential in intelligence funds, no, wala pa ako nakita ng mga recommendation pagka merong notice of disallowance na immediately i-refer sa ombudsman. Kasi ang trabaho lang kasi talaga ang usual problem kasi sa confidential and intelligence funds that ang reporting requirements hindi nasusunod ba?
although na-dispose ng pera, naibigay na dun sa informants, nagamit na sa confidential nature of the operations, hindi na-fulfill ang requirements ng pag-report, no, pag-liquidate. Kasi nga, hindi naman yun. Kung ibigay nga yan ng head of agency to another person, ipa-disburse, siyempre, tumatapon yan doon sa iba't ibang tao, no? Until mag-abot talaga yan sa doon sa kasunod. Hindi naman yung head of agency ang magbibigay doon sa direct sa baba, di ba? So, having said that, yung hinihingi na requirements pagpabalik, sometimes hindi complete. Kaya karamihan is that yung nagkakamali is merong order of restitution. Iuli mo na, isauli mo yung pera because hindi ka man nakakomplete ng requirement, which ngayon ko na-realize ang Pamphilo Lacson na pinaprotektahan niya, paano kung pwede pa ba kayong gumawa ng pamaraan na pwedeng imbestigahan nyo pa para at least ma-clear naman ito kasi mahirap nga ang pinasabi niya, parang yung reporting requirement, no? Pati mga resibo. In fact, yung Circular 92, hindi ga ina-allow na kung pwede, wag na lang maging ng official receipts kasi mahirap man talaga. So, having said that, doon sa yung question, ito bang klaseng mga requirement na ito is it mandatory? Yes, per circular. Mandatory, pero what if ko hindi mabigay? So, ibig sabihin, i-prosecute mo. Now, in regular funds po, no, yung sinasabi natin sa website, nakikita natin na may recommendation immediately together with the notice of disallowance, meron na recommendation to the ombudsman for criminal prosecution, let's say, malversation or estafa. You know why? Because yung sa mga regular funds, usually problema doon na yung mga bidding, hindi sakto ang bidding or nag-negotiated purchase, tapos dapat magdaan sa ganito. Meron talagang evidence na, trail na, meron talagang nagnakaw o may nagmalverse or technical. Kaya, aside from restitution, is that recommendation for prosecution. But in confidential funds, hindi po, demand lang yan to restitute kung hindi mo